Isa pong maganda at mapagpalang umaga muli sa ating maraming salamat. Ayan. Alam ko po ang bawat isa ay excited to hear the word of the Lord today. Amen po ba doon? No? Tayo po ay naniniwala na ito ay mensahe ng Panginoon at hindi niya ito ipapadala sa atin nang hindi niya na-accomplish yung purpose. Bakit niya ito pinadala? So, sino po dito yung mga naka-follow sa ating page? Siguro nakita niyo na yung title natin sa umagang ito. No? So, kung hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, ay follow na po kayo. Ayan, para updated po tayo. Ayan. So, kung nadaan po ito sa inyong mga newsfeed, makikita po natin na ang title ng ating message sa umagang ito ay It's Okay to Not Be Okay. Ayan. It's okay to not be okay. Sa Tagalog, ayos lang na hindi maging okay. Parang hirap yata na, no? Parang paano yun? Hindi nga okay, di ba? So, paano magiging okay? No? Pwede kaya na maging okay kapag hindi ka okay? No? Pwede kaya na mangyari yun na maging okay ka kahit hindi kapag hindi ka okay? Malalaman po natin yan as we go along, no? I'm sure marami po sa atin nakaranas o nakararanas even now, no? Even sa mga sandaling ito, nakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi okay, no? Nakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi okay. For example, no? Ito madalas nangyayari. Kapag tayo ay nagtatrabaho, tapos na-timingan na meron tayong sakit, okay, sinisipon tayo. Diba, ang hirap? Diba, punas ka ng punas, no? Ang hirap na ganun, punas ka ng punas, naaabala ng ating pagtatrabaho. It's not okay, no? O kaya minsan tayo inuubo, natutulog tayo, nagigising tayo na nagigising sa madaling araw, di ba? Yung sitwasyon gano'n, it's not okay, no? Sa mga babae, ako malapit naman Mother's Day, ayan. Sa mga babae, di ba, buwan-buwan, o di man buwan-buwan, di ba, during period week natin, di ba, yung feeling, no? Yung feeling natin, na kahit na oras-oras kang pabalik-balik sa CR, mag-profession up, iba yung feeling, no? Iba yung feeling kapag period week natin, no? Merong mga mood swings, bukod dun sa nararanasan natin, no? Hormonal pa yung pinagdadaanan natin, may mga mood swings tayo, may mga cravings, di ba? Tapos parang tamad na tamad tayo, bigat na bigat tayo, no? Itong feeling na to, it's not okay para sa atin, no? To some, ang discomfort ay hindi naman sa personal, no? Ang ating discomfort, minsan, hindi personal, minsan, sa feelings naman ng ibang tao, no? Sometimes, we dismiss feelings of discomfort ng ibang tao. Di ba kapag, for example, meron kang kausap, tapos naiiyak na siya dun sa kanyang kinukwento. Di ba nung madalas natin ginagawa, kaya mo yan sis, huwag kang umiyak. Pinatatahan ka agad natin, di ba? Huwag kang umiyak, kaya mo yan. No? Ganun yung ginagawa natin. O kaya naman, kapag isang batang lalaki, meron tayong anak na lalaki, no? Tumatakbo, nadapa, di ba pag maiiyak na siya, huwag ka umiyak, di ba? Minsan agad natin, sinisita natin, o kaya isang batang babae na medyo pagbasayan, di ba? Napapatili, o kaya naman napapalakas ng kaunti yung tawa, sinisita agad natin, di ba? Kasi parang it gives us discomfort, no? Kita komportable sa ingay, or isang batang lalaki na makikita kang umiiyak, no? Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? No? Ano meron sa atin? Bakit natin na-equate na hindi komportable itong mga emosyon or mga pangyayaring ito, no? Tayo mga tao, ang hirap, no? Ang hirap para sa atin na maging komportable sa discomfort. Di ba? Kaya nga discomfort di ba? Hindi siya komportable. Ang hirap para sa atin na maging komportable sa discomfort. Kaya ang ginagawa natin, what we want is mawala ka agad ito as soon as possible. Di ba? Gusto natin siyang mawala ka agad. Kaya nga gumagawa tayo ng paraan. Minsan, gumagastos pa tayo. Di ba? Pinag-pray natin na mawala na siya agad at hindi na natin siya indahin. No? Ganun ang ginagawa natin mga tao. But what if ang sagot ni Lord sa ating panalangin ay no. Hindi. No? Paano ang sagot ng
Panginoon sa ating panalangin ay hindi. What if i-allow niya na hindi ito mawala? No? Hindi ito mawala. What will be our response? No? Ano magiging response natin? Are we willing to take a no from the Lord? Habang pinag-aaralan ko to, no, I came to realize na minsan pala ang no galing sa Panginoon hindi lamang limitado sa mga taong namumuhay sa kasalanan. No? Minsan, gaano man tayo ka-spiritual, napakarami man natin na isakripisyo o ipinaglaban for the cause of Christ, there will be times, there will be times that we might receive a no from the Lord. No. Tulad po ng nangyari kay Apostol Pablo. In 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 33, if you have your Bibles with you, pwede mo po ako samahan sa verse na ito. No? So in 2 Corinthians 11, 2 Corinthians, 11:23 to 33, inisa-isa po dito, nilista po ni Pablo yung kanyang mga naranasang paghihirap for the sake of Christ. No? So sinabi niya dito, in labors more abundant, kung ikukumpara ba sa isang normal na tao. No? Sabi niya, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, faced death often. From the Jews, I received 5 times I received 40 stripes minus 1. Isa po itong traditional na Jewish punishment kung saan 39 lashes, hagupit yung kanilang ginagawa. Kasi 40, that's too much, no? So 39 lang yung kanilang ginagawa. Ayan. So 5 times nangyari sa kanya. No? He was beaten with rods. He was stoned. 3 times na shipwrecked po siya. No? A day, a night, and a day, I have been in the deep. It means isang buong araw, isang buong gabi, isang buong umaga, 24 hours, siya po ay nasa dagat. No? Ang hirap. Diba? Hindi komportable yung mga ganitong sitwasyon. Ayan, in journeys often, madalas po siya nagtatravel, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness, often in hunger, in thirst, in often fastings, in cold and nakedness. At bukod pa dyan, sa lahat ng mga naranasan na yan ni Pablo, meron din siyang deep concern lagi niyang inaalala ang mga churches na natulungang maitatag, no, sa pamamagitan po ni Pablo. Bukod doon, sa ibang verses naman, he has been given a thorn in the flesh, no, later on, pag-aaralan po natin yan. He was abandoned by all his friends while he was in prison, and he was despaired even in life. Grabe yung paghihirap ni Pablo. No? Grabe yung paghihirap ni Pablo. Kaya nung binabasa ko ito, grabe, no? Samantala ko minsan, hindi pa naman ako papasa ganito, pero nagmamurmur na kagad ako. Di ba? Pero si Pablo, ito, yung kanyang mga pinagdaanan. So again, si Pablo, halimbawa siya ng one of a man who had accomplished great things for God. Diba, ang dami niyang natulungang maitatag na churches, ang dami sa New Testament, no, mga Pauline epistles, ang kanya pong naisulat. Napakarami po niyang na-disciple and missionaries na na-train. Diba? Ito yung mga nagawa ni Pablo. But even for this great man of God, nakaranas pa rin siya ng mga hindi okay na sitwasyon. Nakaranas pa rin siya ng no galing sa Panginoon. At kung nangyari ito, to one of the greatest men of God, man of God, maaaring mangyari rin ito sa atin. No? So, how are you going to respond? Yun po yung aking tanong sa bawat isa. How are you going to respond when it happens sa iyong buhay? No? So, this morning, I'd like to give you 5 Christ-honoring responses na pwede natin gawin na magpapatunay that it's okay to not be okay. Now, it's okay to
to not be okay. In our text today na matatagpuan po in 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, babasahin ko lamang po. No? And the word of the Lord says, because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. And He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. No? Sa Tagalog, basahin din po natin para talagang damang-damang. No? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nakahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. No? Napakagandang verse. No? Napakaganda na salita ng ating Panginoon. So, again, ang context po ng verse na ito ay pinatutunayan po ni Pablo yung kanyang credibility bilang isang apostol ni Kristo. No? Laban doon sa mga sinasabi nila na sila daw ay mga super apostles. No? Sila ay mga false teachers. Yan. So, nilahad po dito ni Pablo yung tindi ng kanyang mga pinagdaanan. Diba? Sinasabi nila mga super apostles sila, ibang Jesus yung pinipreach nila. Pero ito yung mga pinagdaanan ko. Diba? Ito yung mga in-endure ko for the sake of Christ and the gospel. So, we can say, just to straighten things out, no? So, we can say na itong mga paghihirap ni Pablo na nilista po, nakita po natin na nalista kanina, ito po ay mga resulta, no? Itong mga struggles and trials na to, resulta po ng paglakad sa katuwiran at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iba kasi yung dumadaan po tayo sa pagsubok dahil sa sarili nating kagagawan. No? Dumadaan po tayo sa kahirapan dahil sa sarili nating mga poor decision making. Iba po yun. Di ba? So, let's get it straight. No? Ito po ay dahil sa pagsunod sa kalooban at katuwiran ng Diyos. So, sabi dito sa verse natin, no, binigyan ako ng isang tinik sa laman. No? A thorn in the flesh. No? A thorn in the flesh. Ano ba itong tinutukoy po ni Pablo na thorn in the flesh? So, yung exact nature ng thorn na ito, hindi po siya tuwirang in-explain. Ano ba talaga siya? Walang specifics sa Biblia kung ano ba to. So, there are several interpretations from Bible scholars. No? So, some say, ibang Bible scholars, sabi po nila na ito ay maaaring isang karamdaman, physical ailment. No, maaaring sakit ito. Kung nagbabasa po tayo ng Biblia, no, meron tayong mga clue na mababasa sa mga physical conditions ni Pablo. No, yung iba, sinasabi nila maaaring ito yung poor eyesight ni Pablo. Kaya nga mababasa natin sa mga sulat niya. Every time na sumusulat siya sa mga churches, meron siyang secretary. Diba? Kasi medyo hirap yung kanyang paningin. Others say na baka ito daw ay migraine or malaria or any other recurring na diseases. No? Something na hindi naman siya physical condition, it's a spiritual or psychological na struggle ni Pablo. Like spiritual attacks or maybe anxiety, no? Maaaring ganito raw yun. And others suggest
na hindi naman daw ganun, but it is an opposition, no? Persecution mula sa mga kalaban ng gospel. So, ano man dito, yung thorn in the flesh na sinasabi ni Pablo, bottom line is, God allowed it. Nung pinayagan po, pinahintulutan ng ating Diyos. So, unang punto po natin, no? Accept trials as allowed by God. No? Accept trials as allowed by God. Sa buhay po natin, napakarami pong bagay ang pinahihintulutan ng Panginoon. Ng mga sitwasyon, mga karanasan, na maaaring hindi ideal para sa atin. Maaaring hindi okay na mga bagay sa ating buhay. But the fact na pinahintulutan ng makapangyarihan at mabuting Diyos, that's something. Amen? No? The fact na pinahintulutan ng mabuti at makapangyarihang Diyos, that's something. Diba? So, ano ba yung mga approach natin kapag meron tayong thorn in the flesh? No? It's either we treat them as a nuisance to be ignored. Diba? Nuisance, ibig sabihin abala o perwisyo. Diba? Na nawawala din naman, basta huwag mo lang papansinin o huwag mo lang isipin. Diba? Minsan may mga ganito tayo. Diba? May mga ganito tayo. May nararamdaman yung something sa katawan. Para may pumipintig. May sumasakit sa katawan ko. Diba? O kaya naman may tumutunog sa sasakyan, pero hindi mo mawari. Ano yun? Diba? Iyaan mo na. Diba? Gastos lang yan. Huwag mo isip. Nasa isip lang yan. Huwag mo isipin. Diba? Minsan, ganun yung iniisip natin. Diba? Wala akong nararamdaman kasi gagastos lang ako. Papacheck up ko pa yan. Diba? Kaya wala na lang. Diba? Minsan ganun yung iniisip natin. No? So, minsan naman, we treat trials as problems to be solved sa kabilang banda. Ito naman yung opposite. Yung isa, hindi niya naiisipin. Yung isa naman, di ba, gusto natin kagad mawala. No? At nagpapanik kagad tayo. Hala, ano to? Nararamdaman akong ganito. Pa-check up kagad. Mamaya. Di ba, ganun tayo. Panik kagad. No? Hanggang maaari, ayaw natin kasi pagdaanan. Ayaw natin indahin. Di ba? Ayaw natin nagtatagal. Kaya ganito yung ating ginagawa. Ano? Or we could treat trials as a gift to be accepted. No? A gift to be accepted. Parang hirap po yatang isipin na yung pinagdadaanan ko ngayon ay isang regalo. Di ba? Parang hirap isipin. No? Kung ganito yung mga regalo, huwag na lang akong tumanggap ng regalo. Di ba? Minsan ganun, no? Parang hirap niya isipin. Well, a lot of people think, no? A lot of people think na ang goal ng buhay is to be happy. Madalas ang iniisip ng tao ganito, the goal of life is to be happy. Kailangan ang default mo lagi, happiness. Kaya nga, di ba, minsan pag hindi tayo masaya, iniisip natin, something is wrong. Pag yun, daw masaya, may mali. Di ba? Iniisip natin, dapat default natin, happiness. No? Pero, what we forget is that ang presensya at ang kaluwalhatian po ng Diyos, hindi lang naman sa saya nakikita. Amen? No? Ang presensya at ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang naman sa saya nakikita. Minsan, nararanasan din natin siya sa lumbay. Minsan nararanasan din natin siya sa lumbay, sa pait, sa karamdaman, at minsan sa kawalan. It's good for people to undergo wide range of experiences, of emotions, para makita natin yung kagandahan ng buhay na pinahirap sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, pagpapaka naman po natin. Also, gifts bring joy, no? Gifts bring joy. Diba? Sabi sa James 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga regalo po na natatanggap natin, syempre galing to sa mga taong nagmamahal sa atin. At ang ninyo, ang pinaka-paborito nating mga regalo, syempre doon sa mga taong nakakakilala sa atin ng lubos. Diba? Yung sa mga taong, ay alam kong kailangan niya to.
Ay, nakita ko wala siyang ganito. Diba? Ay, alam ko yung favorite color niya. Diba? Doon sa mga taong nakakakilala sa atin ng lubusan. Yung mga ganong klase ng tao. At ganon din ang Panginoon sa atin. No? Sometimes, God allows trials na maranasan po natin because He knows what we need. Amen. He knows what we need. Alam ng mabuting Diyos what would make us grow. No? Alam ng Diyos what we need and what would make us grow. So, accept trials as allowed by the Lord. Pangalawa po, no? Be persistent in prayer. In verse 8, sinabi ni Pablo, 3 times I pleaded. 3 times I implored the Lord. 3 times. No? Hindi po ibig sabihin dito na 3 times na lang pinanalangin tapos na, quit na. No? Hindi po ganito yung ibig sabihin ni Pablo. No? Paul pleaded with God. So yung word na pleaded, it is the same word translated na ginamit din sa kung paano kung nagmakaawa si Jairus na pagalingin ni Jesus yung kanyang anak na nasa bingit na po ng kamatayan in Mark chapter 5. No? And this word pleaded is the same word na ginamit din dun sa leper para malinis siya sa kanyang leprosy in Mark chapter 1. And it is the same word na ginamit nung dun sa servant, nung siya po ay nagpakirapak dun sa harap ng kanyang amo para bigyan siya ng palugit na mabayaran niya yung kanyang utang. Unless na mabayaran niya, siya po ay kukulong at mawawalay sa kanyang pamilya. So nagpakirapa siya, lumuhod siya doon sa kanyang amo, doon sa kanyang master. No? So, ganun katindi yung word na pleaded. Hindi lang basta nag-pray. No? Hindi lang siya basta 3 times nag-pray, tapos na. No? He pleaded with the Lord. Tayo po kaya, no? Same scenario. Kung meron kang mahal sa buhay na nasa bingit ng kamatayan, o kaya naman kung meron kang nararamdaman na walang kagalingan, walang gamot, diba? Kung may malaki kang pinagdaanan to the point na mawawalay ka na sa iyong pamilya, ang tanong, paano ka mananalangin? Paano ka mananalangin? Kapatid, when was the last time you knelt down as you pray? Kailan yung huling moment? Kailan yung huling panahon na ikaw ay lumuhod upang manalangin sa Panginoon? When was the last time you spent hours praying, begging to God for this day? Diba? Minsan kasi very, very casual na lang yung panalangin natin kasi napagod na tayo sa buong araw. Lord, salamat sa araw na to. Diba? Bakbakan na naman bukas, ingatan niyo po ako. Tulog na. Minsan ganun, very, very casual. When was the last time na puso sa puso kumonekta tayo sa Panginoon? Really begged and pleaded and knelt down to pray. The reason bakit po 3 beses lang si Pablo nanalangin sa Panginoon at nag-quit na siya after that. Kasi sinagot na siya ni Lord eh. No? Sinagot na siya ni Lord. And it just so happened that the answer was no. No? The answer was no. And Paul accepted that answer and he moved on. He continued on with his life. Diba? Kaya ba natin tanggap ng no? Galing sa Panginoon. Diba? Pero sa kabilang banda, hanggat walang sinasabi ang Panginoon na no, hanggat di siya sumasagot, nothing is set in stone. Nothing is impossible hanggat hindi sumasagot ang Panginoon sa atin. Kaya nga dito sa gilid natin, diba, na nakalagay, push. Diba? Push. Pray until something happens. No? Pray until something happens. Ilaban natin ng ilaban sa panalangin. Don't ever stop praying. Don't give up praying until something happens. Kasi dalawa lang yan eh. It's either babaguhin ng sitwasyon, ng Panginoon yung sitwasyon mo, o ikaw ang babaguhin ng Diyos. Amen? No? It's either babaguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo, aalisin ka niya, o bibiyayaan ka niya to change your situation, or ikaw mismo ang babaguhin ng Panginoon. No? So, be persistent in prayer. Pangatlo po, catch God's
voice. Catch God's voice. In 2 Corinthians 12 verse 9, and He said to me, my grace is sufficient. He said to me. Alam niyo po sa mga gumuguhong building, siguro nakakita na po kayo ng rescue team, in order for the rescue team, para po makapagligtas ng mga taong naipit sa gumuhong building, sa ilalim ng mga rubbles, meron po silang dinadalang mga listening devices. Tawag po dito life detector. So itong mga devices na to, napakagaling po nila. These devices are so sensitive na to the point na kaya nilang ma-detect even yung heartbeat ng tao. Now, for example, ang isang biktima, hindi niya kayang humingi ng tulong, hindi siya makasigaw, hindi siya makapagsalita, wala siyang malay. So, itong life detector, ma-detect pa rin niya nasaan ang mga tao ito. But the challenge is, ito yung challenge ng mga rescuers, detecting the sound of his people ay mahirap kasi nga napakaingay po ng rescue site. Diba, kung nakita niyo po yung tsura ng rescue site, meron doon mga maiingay na heavy equipment. Diba, yung mga bulldozer, yung mga iba't ibang sasakyan, diba? Merong sirena ng ambulansya, diba? Merong mga helicopter na nagbababa ng mga medical supplies o nagpipick up ng mga sugatang tao para dalhin sa ospital, diba? So, napakaingay ng rescue site, So, yun yung challenge. Paano nila ma-detect yung mga taong kailangan ng tulong versus dun sa mga ingay na naririnig nila. And that's the same with us. Ganun din po sa atin. Marami rin tayong ingay sa paligid. Amen. Diba? Ang dami din namin ingay sa paligid. Some voices are discouragement para sa atin. Some voices confuse us. Some voices distract us from our goal. Pero ang kailangan lang natin na pakinggan is the only voice that matters. And that is the voice of God. That is the voice of God. Kaya nga po sabi sa John 10 verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Alam ng mga sheep yung boses ng kanilang pastor. And so it's a reminder para po sa atin to slow down. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, slow down. Kalma ka lang. Diba? Slow down, kalma ka lang. We need to take time to listen. We need to take time to listen. Kasi there is a temptation para po sa atin to look for God in the grand things of life. Diba dun sa mga malalaking bagay sa ating buhay. Doon natin tinitignan lang ang Panginoon. Minsan, sa mga promotion, di ba? Ay, pinagpala siya ni Lord. Grabe, may bago siyang bahay. Wow! Talagang yung favor ni Lord nasa Kanya, di ba? Minsan, doon natin hinahanap ang Panginoon sa mga ingrande at malalaking pagpapala sa buhay natin, sa pagpasa sa board exam, di ba? Pero minsan, ang boses ng Panginoon, maririnig mo rin kapag nag-breakdown ka ng 2 a.m. sa CR. Di ba? Habang nagbabantay ka sa anak mong merong karamdaman, merong lagnat sa madaling araw, nag-ihele, minsan nandun din yung boses ng Panginoon. Nandun din ang boses ng Panginoon pag naipit ka sa traffic, 11 p.m., pagod na pagod ka na, pero may 2 hours ka pang biyabihin. Sa pangalawang rejection letter, galing sa university, pinag-enrolla natin, pinag-examan natin. Minsan nandun din ang boses ng Panginoon. And in order for us to listen and to catch His voice, we have to stay still. We have to stay still. Remember yung kwento ni Elijah, di ba? Hindi na narinig yung boses ni Yahweh doon sa great wind, or sa may earthquake, or sa may fire, di ba? Saan sumagot ang Panginoon? Saan niya narinig yung boses ng Panginoon? In a gentle whisper. A still, small voice. And ang dali sa atin sa sobrang fast-paced ng buhay natin, sa sobrang ingay ng buhay natin, sa sobrang daming distractions, sa sobrang dami nating
kaabalahan, it's easy for us to miss out on the voice of the Lord if we do not take time to listen. So, catch God's voice. Pang-apat po, delight in witness. Delight in witness. In verse 9, sinabi po ni Pablo, most gladly therefore I will rather boast about my witness. Kung meron akong ipagmamayabang ko yung kahinaan ko. Parang hirap, no? Diba? Delight in witness. Kasi di ba pinalaki tayo ng mga magulang natin, dapat strong ka, kaya mo yan. Ganun lagi, di ba? Hindi ko pwede sumuko. No? Pinalaki tayo to be strong, and it's so hard for us to delight in our weaknesses. Pero yun yung sinabi ni Pablo dito. Di ba? You remember the quote na laging pinapakita sa social media? Di ba? Siguro nadaan na to sa inyong mga newsfeed. Ano yung sinasabi madalas? No? Hindi ibibigay ng Diyos sa'yo kung hindi mo kaya. No? Yan yung madalas sinasabi, hindi ibibigay ng Diyos sa'yo kung hindi mo kaya. But, you know, kapatid, as much as I hate to break it to you, minsan, ibibigay talaga ng Panginoon ang hindi mo kaya. Minsan, ibibigay talaga ng Panginoon ang hindi mo kaya. Why? Kasi kung kaya mo naman lahat ng bagay, nasusolusyonan mo lahat ng bagay, nagagawan mo ng paraan na pagtatagumpayan mo, then there will be no room left in your life for God. Amen po ba nun? Diba? Kung nagagawa mo naman lahat, para saan pa? Diba? Kung nagagawa mo naman lahat, okay naman lahat, kung smooth sailing naman ang lahat, kung napagtatagumpayan ang lahat, there will be no room in your life for God. At sa kaso po ni Pablo, babalikan lang natin, God wanted him to be in a position kung saan kailangan niyang maalala na anything of substance, anything na na-accomplish niya sa kanyang buhay, it's not because of his power, but because of God. Amen? It's not because of his education, dahil able siya. Kung nababasa natin ng Biblia natin, alam natin kung gaano katindi si Pablo, kung gaano siya ka-influential, kung gaano siya ka-learn, kung gaano siya ka-edukado, kung gaano siya ka-able, capable bilang isang tao. No? And so, nandun siya sa temptation na yun to take credit for things na successful ako kasi syempre ito yung mga nagawa ko sa buhay, ganito kasi akong tao. No? But then Paul recognized na kaya ibinigay sa kanya yung kanyang thorn in the flesh. No? Thorn in the flesh in order to keep him humble. No? In order to keep him humble. He needed to remember na hindi siya self-sufficient. Hindi siya battery-operated. Diba? Kailangan lagi siya nakaumpong sa all-sufficient vine. Kailangan lagi siya nakakonekta to the ultimate power source. At ganoon din po sa atin. It's the same with us. No? When you have a thorn, tulad po ng napag-aralan natin kanina, when you have a thorn, no, naging problems na hindi po maalis-alis. Maybe a pain, isang karamdaman that does not subside. Maaaring anak na hindi sumusunod. Diba? Maaaring isang katrabaho, kapitbahay, churchmate, or classmate na hindi natin maka-vibes kahit na anong gawin natin. Or maybe a loss na hindi tayo maka-move on kahit ilang taon na ang nakalipas. And we wonder, Lord, kaya ko ba ito? No? Ano sabi ng Panginoon sa atin? Sabi ng Panginoon kay Pablo, my strength is greatest when you are weakest. My strength is greatest when you are weakest. And when God chooses not to use His power to alleviate the pain, kung pipiliin ng Panginoon na hindi gamitin ang kapangyarihan niya para baguhin ang sitwasyon mo o alisin ka sa sitwasyon mo yan, trust in God's power to see you through the pain. No? Trust God's power to see you through the pain. Kahit kailangan natin pagdaanan, nandoon ang kapangyarihan ng Panginoon. Pwede kong palakpakan naman po lang. And lastly, evaluate your situation. Evaluate your situation.
Again, in verse 10, sabi ni Pablo, "Therefore, I am well content with weakness." No? I am well content with weaknesses. For when I am weak, then I am strong. Gusto natin na baguhin ng Panginoon yung ating mga sitwasyon. But did we ever think na kaya inalaw ng Panginoon na naririto po tayo sa ganitong sitwasyon so that He can use us right in the middle of it. Kahit nasa gitna ka ng pinagdadaanan mo, kaya ka ng Panginoon gamitin. Kaya ng Panginoon iparanas yung kanyang presensya sa iyo. Diba? Our life situations will never be perfect. Ipapansinin natin sa buhay natin. After ng isang issue, natapos na next week o bukas, ibang issue na naman. Diba? Minsan di mga tapos, next na naman, may mga issue na naman tayong dadaanan, diba? Dadanasin, no? Situations will never be perfect. At kung maghihintay tayo sa perfect timing, maghihintay tayo kapag ready na tayo, maghihintay tayo sa wala. Diba? Because things will only be perfect. We will only be perfect kapag bumalik na ang Panginoon. No? When Christ comes down. So, let's not ask God to change things until makita natin, matagpuan natin, paano tayo gagamitin ng Diyos o babaguhin ng Diyos sa gitna ng ating nararanasan. Remember, God doesn't do anything without reason. Masyadong matalino ang ating Panginoon para magparanas sa atin ng mga bagay na walang purpose. No? Remember, God is not a waster of experiences. No, God is not a waster of experiences. Hindi niya sasayangin. Hindi niya sasayangin lahat ng mga pinaparanas at mga pinagdadaanan natin. Mga pinaparanas at pinadadaan niya sa atin. No? God is not a waster of experience. So kapatid, evaluate your situation. Nasaan ka ba ngayon, kapatid? Evaluate your situation. Sometimes gusto natin umalis kagad, no? But God's power, remember, hindi lang makikita sa pag-alis natin sa sitwasyon. Pero ang kapangyarihan ng Diyos nandun sa gitna. Kahit nasa gitna ng pagsulong. So again, sa ating pagtatapos, now I pray that we remember these 5 responses. Now, 5 responses so that we can say it's okay to not be okay. Okay lang. No? Kahit hindi tayo okay. A, B, C, D, E, para mas madaling tandaan. A, accept trials as allowed by God. B, be persistent in prayer. C, catch God's voice. D, delight in weakness. And E, evaluate your situation. Tayo mo lahat ay tumero. And today, I'd like to take this opportunity para sa ating lahat to be a blessing sa umagang ito. If you have your families with you, dahil ang pinag-uusapan po natin ay ating mga pinagdadaanan na mga hurts, mga weaknesses, no? A thorn in the flesh. Walang ibang nakakaalam, nakakilala sa atin, kundi yung mga taong malalapit sa atin, yung ating pamilya. So if you have your families with you, I invite you, I encourage you to pray for them today. No? Pray for them today. So, we'll give you some time to pray for each other. Magpanalanginan tayo, magpalakasan tayo sa umagang ito. And hold your family's hand. Pray with them. No? Pray with them. Pray for them. Mga parents, kung nandito ang inyong mga anak, panalangin niyo ang inyong mga anak. Kids, kung nandito yung mga magulang niyo, pag-pray niyo yung inyong mga magulang. And if your family is not here with you, siguro yung katabi niyo, yung kasama niya today, yan yung inyong ipanalangin. Let us be a blessing today. Lahat tayo may mga pinagdadaanan tayo. There will be thorn in our flesh today. So, panalangin po natin ang bawas isa. And later on, pagtapos po natin panalangin, we will worship together. Yan. Sige po. You can
grab somebody, at mag-start na po tayong manalangin para sa bawat isa. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.